Happy Easter Sunday, mommies! Tapos lang namin mag-church. Ito ang ating baby bump. 31 weeks pregnant na po tayo. Malapit na, guys. Super excited na ako. Kahingal. Sobrang init sa labas. And kung walang aircon, hindi ko alam paano ko tatagal sa init talaga. OA na kung OA, pero talagang lalo na pag buntis ka, medyo doble yung ramdam mong init sa katawan. Minsan pa nga triple pa, depende sa katawan ng isang buntis. So ayun, tayo ay going 8 months na, konti na lang, 8 months na, and then actually almost 2 months na lang po ay tayo ay due date na din. So we're very excited. Minsan hirap makatulog sa gabi kapag active si baby, kasi si baby is gabi siya, super active, yung tipong mga 11 PM ganun, pang night shift din ang ating little ones. And napag-isip-isip ko na kailangan ko nang mag-ready ng aking hospital bag for little one. Kailangan ko na i-ready yung mga gamit kasi mahirap naman yung last minute namin siyang i-ready. Para anytime, diba, magkaroon man ng emergency or what, ready na ang ating bag, ready to go na, and hindi na yung, alam mo, yung madalian na may mga makakalimutan pa. O, pinapahanap ko lang kay Pao yung bag ni Prime, nung hospital bag niya nung nanganak ako kay Prime, kasi super spacious yun, malaki yung bag na yun, para hindi na kami bumili ng bago. Anyway, sa hospital lang naman siya gagamitin talaga. Kasi maraming dala, diba? Hindi namin alam kung ilang araw kami magsistay sa hospital pagka-admit ko, dahil alam ko nga na masisiis ako. So, kailangan is pang good for 3 to 4 days or extra days yung i-prepare ko. Dahil tapos na ako mag-nesting, thank you Lord. Konti na lang yung mga hindi ko pa nabibili, mga mommies. Like, feeding bottle na lang, and then mga super maliliit na bagay lang na alam kong kaya ko naman bilhin lang anytime. So, the rest ng mga super importante is kompleto na. At dahil kompleto ko na nga ang nesting, kailangan ko na din i-prepare ang ating hospital bag. So, let's do this. Kwento ko lang pala, mga mommies, nung nagpa-check up ako sa OB ko last week. Good news, kasi pinakita ko sa OB ko yung mga listahan ko nung mag-check ko ng blood sugar on a daily basis. So, sabi nung OB ko, normal naman lahat. Normal yung aking sugar. Limit na lang daw din talaga sa sugar para at least hindi siya mag-spike. And nagpa 3D ultrasound kami, mga mommies. Hindi ko siya nagawa kay Prime noon. Marami akong parang gustong i-check sa bucket list ko na hindi ko din nagawa kay Prime noon. So, ayun. Unti-unti kong kinocomplete. 3D ultrasound, check na tayo. Ang cute ni little one, ano siya, cheeky siya, and parang kahawig niya nga talaga din si Prime nung si Prime ay sanggol. Hopefully is talagang maging okay ang lahat, healthy growth and development naman si little one. And may videos pa, meron pa doon na naghihikab siya. So, ayun, medyo tulog kasi si baby nung ginagawa yun, kahit na pinainom ako ng orange juice. Talagang tulog siya, kasi nga yung check-up ko nun is tanghali. Eh, si baby is active siya paggabi talaga. So, medyo wrong timing. But then, nakita naman namin yung kanyang itsura, and may videos, may bonus pa na humikab si baby. So, ayun, na-fulfill naman kami and super na happy. Ito na, mag-prepare na tayo ng ating dadalhin for hospital bag. I think, yung mga i-ziplock ko muna yung mga kailangan ni little one, kasi may mga naitabi akong ziplock bag, tapos lilabelan ko kung ano yung mga laman nun. So, ayun, I'm so excited. Let's go, mommies! Pupunasan ko lang ng alcohol ang mga ziplock bag na paglalagyan para well sanitize ang ating ziplock bag. Siyempre, paglalagyan natin to ng mga damit ni baby. Actually, ano lang naman to, mga mommies. Ni-recycle ko lang siya. Ito din yung mga pinaglagyan nung mga in-order kong damit ni baby.
online. So, para hindi na ako bumili ng separate ziplock kasi hindi naman kailangan na super plain lang. Importante may paglalagyan ng gamit. Hindi halo-halo yung mga damit. Tapos, madali na lang makikita ni Pao kasi syempre siya yung kasama natin sa hospital. Kapag nasa operating room tayo or recovery room, pag may kailangan yung nurse na mga gamit, madali niyang nakikita kung saan nakalagay. So, lilabel natin siya. Bye! Did you suck? Yay! Thank you. Where's the tablet? It's here. Diyan na si Prime. Anong feeling ng nabunutan ng teeth? Ng tooth pala, isa lang. Ng tooth. No. What's the feeling? Wait, I want to check it in the mirror. Okay, go. 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 What's the feeling? Hi, Mom. Yes? How's this red? Tingin. Ah. Oh, it's hot dog. Gahanap ako ng mga ziplock bag. Alam ko marami akong naitago doon sa aming closet. Kasi kulang ang ating ziplock bag. Anong sabi ni Tooth Fairy? Yes, read it. Oh, congratulations! You lost your first tooth! Hindi pa kami bumibili ng drawer ni baby. Bibili kasi kami ng closet ni baby or drawer. Tapos doon namin sa labas ilalagay para hindi masikip dito sa walk-in. So, kunin ko na yung mga medyas. And then, kukunin muna natin ang mga damit. Para mabilis kong mapipili. Ayan. Yan ang kagandahan ng may organizer. Kasi, madali nating makukuha ang mga damit na kailangan natin. Unahin natin ang day 1. Prepare tayo ng damit ni baby. So, day 1, kapag si baby ay lumabas na. Ano ang papasuot natin kay baby Kenzie? The gray, no, it's for going home na lang. So, mag-white lang muna si baby pagka panganak. Okay, day 1, booties. And mittens. Isang pair. Booty, mitten. And yung bonnet niya. Baby bonnet. Lahat to, by the way, mga mommies, lahat to is laban na. So, ngayon, pipili ako ng damit niya. Pagkapanganak, syempre, all white lang tayo. Kukuha ako ng isang swaddle. Syempre, kailangan niya na ng swaddle. Ito na lang, yung Cloud and Stars na swaddle. And then, meron tayong booty, mitten, bonnet. So, all white lang, syempre. And then, ito na lang, siguro. Hindi siya mag-onesie. Kailangan yung baru-baruan na white. So, kukuha tayo ng baru-baruan. Long sleeve. Ito. Yan. Long sleeve. And short. Short. Yan. Tapos, maghanap tayo ng may design kung sakaling. Kasi pipicturean si baby. Yung may botones. Pagkain muna natin ito. Lagyan natin siya ng pajama. And pajama and lampin. Isang lampin. Yan.
Okay? And then, ano pa ba? So, kompleto na yung first outfit pagka siya ay lumabas. Lagyan natin ng may lampi na. Actually, yung blanket tsaka towel, dadalhin ko to. Lalo na extra. Dadala ako ng 3. Ito yung receiving blanket niya. And then, another blanket. Just in case. Extra. So, 3 blanket. Ito na din yung magsiserve as towel kasi niya eh. Ito. So, ito na lang yung parang kumbaga receiving blanket. Tapos, may lampin na. So, lalagay na natin. Tapos, lalagyan ko ng label, mommies. Merong option, pajama, kung ano man yung isuot ng nurse. Pag gusto nila, parang sabihin nila, komportable lang, short. So, pajama and short, para may pagpipilian. Lalagyan natin ng isang may pagpipilian, long sleeve and short sleeve. Kasi malamig sa hospital. Kasi syempre yung nurse ang magdadamit. So, kung ano man yung isuggest ni pedia, ni doctor, and then go. May choices doon. And then, yung bonnet, mitten, booty. Mitten, booty. And then, meron tayong meron tayong lampen. Tsaka, ito ay swaddle. And then, lalagyan natin siya ng receiving blanket. Kailangan yan. Yan. Kompleto na ba? Lalagyan ko na lang to ng label. So, first outfit. Ito yung ginagawa kong label, momshi. Sa Canva, parang siyang 1 receiving blanket, 1 swaddle, 1 lampin, 1 diaper. Lalagyan ko to ng diaper later. 1 short sleeve top, 1 long sleeve top, 1 pajama, 1 short, 1 pair mitten, 1 pair booty. And then, kulang pa ako. Kailangan ko siyang lagyan ng ano nga yung meron akong nakalimutan. Swaddle. Ayun yung bonnet. So, 1 bonnet. So, kukuha tayo ng diaper. One diaper. Super cute. Ang liit-liit. Yay! And day 2. Pagkatapos, syempre sa day 2, natatandaan ko kay Prime, pinapaliguan na si little one. Tuturuan kaming parent, paliguan, review kung paano magpaligo ng newborn. And then after nun, mag-pack ulit tayo ng isa pa, pang after bath. Syempre, kuha tayong diaper uli. And then, for after niya maligo, hanap ako. Wait, ano bang maganda? Ito kasi walang mga botones to eh. Dapat yung medyo presko lang. Pero magbabaon din ako nito just in case. Para lang meron tayong pagpipilian. Ito din. Ito pa din. So, short sleeve. And then long sleeve kapag malamig, giginawin kung sakali. Pwede pajama short na lang din. And then bonnet uli. And then lampen. And then
mittens, booties. Yan. Okay. Tapos, okay na to. Kasi yung swaddle naman is, hindi naman siya agad lalabhan. So, pwede nang i-reuse na lang yung swaddle niya. Kasi tinatanggal-tanggal naman ang swaddle. Lalo na pag papalitan ng diaper, ganyan. So, ito na muna for after bath, ganyan. Pero magbabaon din akong extra na. Baon ako ng sando. Pero sa ibang pack ko na to ilalagay. So, day 2. And then, yung day 3 niya, since kami naman na yung magpapalit kay baby, for sure, nandun na din ako sa room nun. And, kaya ko nang i-access yung mga gamit namin. So, personally, pwede ko nang piliin kung ano yung mga isusuot ni baby. So, for day 3 or so, yung mga pamalit, ilalagay ko na lang siya sa isang ziploc bag na ako na lang yung pipili doon ng isusuot ni baby. So, and then, magpapak ako ng mga extra diapers, wipes, extra na mga damit niya, extra blanket, towel, extra lampin, all-in-one pouch na lang siya. So, yung last na ipapak ko is for going home outfit. Syempre, may design na yon. So, ang going home outfit ni Baby Kenzie is color gray na mittens. Color gray na mitten, color gray na booty, color gray na bonnet. And, ang gusto ko ipasuot sa kanya is ito. Going home niya. Ito, guys. Ito. Cute. Nice to see you. Ganyan siya. Nice to see you. Ayan. Actually, may terno to, guys, na onesie. So, dalhin ko na din, just in case. Parang ayoko pa kasi siya suotan ng onesie, gawa ng yung pusod niya eh. Pero, just in case lang. Baunin ko na lang din to. Ayan, dito natin lalagay yung going home outfit. Super cute na pouch lang kasi basically, ano lang naman siya. Yung pinaka going home outfit lang. Yeah, going home outfit. So far, first day, pagkapanganak, meron na tayo. After bath, or sa second day, and then, ito yung going home outfit. And then, ipapak ko naman, guys, is yung mga extra. Which is extrang mga damit, extrang mittens, booties, extrang lampin, and extrang mga diapers. Ito na ang mga extras. Halo-halo na to. Kasi, pag day 3 na, alam ko naman na yung mga nakalagay dito. So, pag gusto ko may design na damit or may extra din akong nilagay na pajama, mga medyas, mittens, booties, swaddle blankets, pang swaddle, and mga panyo. So, ayan. Dito yung ating extras. Next naman, ipapak natin yung mga extra diapers and essentials like diaper changing spray, and then yung ating antibacterial wipes. Going home outfit.
Diba? Welcome to the world. And then, day 1, day 2, day 3, and going home outfit. Yay! Complete na, guys. And ito, obviously, hindi ko nalalagay ng label kasi, ayun, ako naman na din ang mag-aasikaso kapag ako papalitan ng diaper si baby or what. And then, pretty obvious naman, puro essentials, diapers, wipes, diaper changing spray, and lalagay ako ng ano dito, tissue, tapos mga cotton balls. And yun, that's it.